El Maestro Speaks. El Maestro Speaks El Maestro Speaks. Podcast. Ay, so, yun lang. Wala na. Okay. So, hello listeners. And so, how are you? Happy New Year. Anong nangyari? I think this will be the first episode na I will record on 2025. Year 2025. Yun lang. Oh. Yan. Tapos, ano, O nga no. Maalala ko 2025 na pala. anong nang nangyari? Wala. So, you were known as ano, yan. So, for those who are listening, hindi nakakakita sa video namin, at with me today is Jaden Sakpa. Hello guys. And nagtataka kayo bakit Sakpa? Hindi ko rin ho alam. Hindi ko Hindi rin ho namin alam. alam. Yung running joke namin is yung ninuno namin, kung ba nangyari yung lolo namin noon is mahilig magbiyahe. Yan, kaya pumupunta sa iba't ibang lugar at ayun siguro ang dahilan. Yan. Kasi ano nga naman. Pero yung Jane, yung Sakpa na sa inyo is talagang sang part ng Benguet. Sa Dalikno kami eh. Dalikno sa Oo. Itugon. Ito. Medyo lakasan, parang hindi naririnig ka. Hello? Hello? Ayan. So, sa Dalikno, Itugon, so doon ka na rin lumaki. Hindi. Dito sa Baguio. Sa Baguio ka lumaki. I saw your name. Yun yung gusto kong tanungin. Nakita ko yung pangalan mo 2016, yata? Yung 2016. Talk and Text sa Latunidad. Oh, yung nakisali kami sa ano. Nakikontest kayo. Was that your first na contest na sinalihan mo? O meron pang... Actually, mas active ngayon ako ng mga singing contest nung bata ako. Nung bata ka? So, Oo. ilang edad ka? Ilang taong ka nung ano? Siguro nag-start ako ng mga 5 to 6 years old. Sa school, mga ganong contest. 5 to 6 years old. Ali, grade 1 ka ron kasi. Oo, nag-perform kami sa, kung maalala ko before, dun sa may theater sa may SLU, mga ganon, elementary ako. Pati Tapos, nung high school yun, sa school. sinasalang ka na sa kanta-kanta. So, kanta or may pasayaw na rin yan? May konting sayaw, may pero konting sayaw. more on singing. Mm-mm. Hanggang tumigil lang naman nung nag-college ako eh. Oh. Ayun. After nun, na tumigil ako, yun yung Country Limelight. Ay, oo, Country Limelight ang pangalan nung ano na yan. Oo. Pero, so you started singing since you were 5 years old. Mhm. Talagang, sa puso mo, pakiramdam mo, yun ba talaga yung gusto mong gawin? Or Oh, parang napipilitan ka lang? hindi, parang passion ko lang talaga. Passion mo siya. Hanggang mabingi-bingi ngayong ano, tatay ko karirinig. Mm. Pa-practice ako mag-isa Ay, doon. okay. Mga CD pa nun nga eh. Oo. Tapos may cartridge din ako. My God. Tama ba Abutan mo yan? cartridge? Oo. Ayan, cartridge yan. Cassette tape. Oh, kailangan mong yan oh. Yan. Backward. So, alam mo ang relationship ng lapis at saka yung cartridge. Oo. Ano yan? I- Pang-rewind. Kasi pag ginamit sa mga hindi nakakalam, kapag ginamit mo yung... Pwede mong i-rewind yung cartridge sa player mismo. Oo, pwede. Kaya lang, mauubos agad yung battery. Oo. Yan. Tsaka ang hirap. Yan, hirap hanapin din. Ano? CD pa nun. Hindi yung parang ngayon YouTube. Oo. Diba? Naabutan mo yun. Talagang doon ka nagpa-practice, sinasabay mo yung kanta. Oo. Dami. Lalo na yung mga CDs. Sino yung mga influence mo? Parang sa family niyo, sino yung talagang mahilig kumanta? Actually, more on my mother's side siguro. Mm. Although kumakanta daw yung father ko before. Mm. Pero sa mother side kasi hanggang kila lola ko kumakanta sila. Mm. Ganun. So, mother side mo talagang parang born na singer sila. Oo. Pero, I mean, Parang, oo. Mahilig sila. Mahilig sila. Karaoke, mga ganun. Sa bagay, sa mga ano naman, sa lahat naman yata. Lahat naman yata Oo. parang normal sa community ng mga Pilipino na
Kaya mayroon nang nagtanong sa akin na yung Amerikano na minsan nakapodcast ko rin, sabi niya. Pinagtatakan ko, ano yung parang culture ng Pilipino na na-shock ka, sabi ko sa kanya. Sabi niya. Nagtataka ako, bakit? Every after performance, parang walang pumapalakpak. Okay. Mm. Parang sa kanya ang ganda nung pagkanta, ang ganda nung ano, walang pumapalakpak. Bakit nga eh? Bakit kaya? Parang ganun ang ano niya. Nagulat siya. Oo. Pero ang parang sa akin ang reason is parang siguro tayong mga Pilipino parang nagsawa na tayo. Or sanay lang siguro. Yun yung word na hinahanap ko. Parang nasanay na tayo na lahat ng mga taong kumakanta, naghahawak ng mic, sa 10 taong kakanta, siyam dyan magagaling kumanta. Oo. Parang ganun. Isa dyan yung talagang gumaling lang siyang kumanta dahil nakainom na. Oo. Yun. Maraming ganyan. Isa na ako doon. Maraming ganyan. Ayun, kaya parang yung tao na nasanay na niya, we are in a community of singers. Parang ganun. Kaya yun yung na-explain ko sa kanya. Oo nga, parang napagtanto rin niya na, oo nga, parang yan, maraming magaling kumanta. And tsaka then, appreciated. Hindi lang siguro yung Hindi natin masyadong showing pinapakita, ngayon na oo. parang sa kanila na every kwakot oo. agkwadang. At the same time Mm, siguro, parang i-appreciate natin kung parang yung, alam mo yung, halimbawa kaya kong kumanta pero hindi phenomenal yung boses ko. Pag may may narinig tayong phenomenal ng boses, talagang kakaiba kung kunyari ganun, saka tayo lang, saka lang tayo papalakpak. Parang, yan. kakaiba parang. So yung, in terms of knowing music, magaling naman. Magaling naman na lahat ng mga tao. Depende na lang sa magpo-pursue ng music. Oo. Ngayon, ikaw, pinurso mo. But when you were in high school, sumasali ka na rin ba sa mga banda, gano'n? Hindi. Hindi. Ay, wait. Oh my gosh. Lagi kasing puyat. Nakikibanda ako pag dun pala sa amin. Sa Dalikno. Pag nakiki-contest sa Ampukaw. Barangay Ampukaw. Ay, so, Yun lang. Yun yung nakibanda ko nung mga high school days ako. Tapos, yun. Mas prefer mo yung solo or yung may kasama kang yung mga ganun na banda? Sa akin kasi ang gulo ng ang gulo ng banda. Hindi. Maganda naman siya, Bo. Yun nga lang, mas maganda minsan solo pag yung own mo ba? Pag gusto mong yung own version minsan mga ganun. Tapos may nakikita kasi ako sa banda na yung talagang ano yung word doon? Ang common na yung word yun, plakahin, pinaplaka talaga. Kailangan. Wherein kapag nag-solo ka, you can give your own version. Yeah, parang ganun. So, high school hindi masyadong pero when did you start learning when did you start learning musical instruments? Yung guitar, mga elementary din ako. Yun lang. Parang hindi naman ako talaga kagalingan din. Talagang basic din ako sa guitar. Sasabayan ko lang yung kanta, gano'n. Intro, gano'n. Tsaka yung timing ba. Other instruments na kaya mong hawakan? Wala, yun lang. Promise? Oo. Kasi ang isang hilig ko rin noon, kuya, drawing, mga painting. Ganun. Which is nawala ngayon. Akala ko may makikita ako sa Facebook na painting. Wala. Wala eh. Ewan ko kung bakit nawala yung ganun kong. Nakikiano pa nga ako sa panagbeng painting. When maki-join active ko. Tatawan niya. Wala. Pero at least nandun yung talent na yun siguro. I don't know. I-develop lang natin ng konti. Nakalimutan. Parang wala na yung magic ba? Kasi sabi nila it's in the interest eh. Lahat ng bagay kaya mong gawin. Kaya lang, kailangan nandun yung interest. Oo. Ngayon, so you focused on music talaga. Oo, music. Music. First na contest, naalala mo ba yung first na contest na nasalihan mo na ikaw yung nanalo? Wait lang. Hindi naman sa Puerto Bagan. Hindi rin sa country.
Ang dami, ano? Wait lang. Yung nanalo talaga, ako yung nanalo, champion. Grand champion. I think ang pukaw noon, pero banda. Banda. Tapos itong Country Limelight, yung Country parang Limelight. solo. Kasi before, mga second, third, ganun. Hirap din. Mm-mm. May time ba na ano? Halimbawa, natitingnan mo. Yung parang personal opinion mo na. Tinitingnan mo siya. Tapos, maganda naman yung performance ko. Tapos parang makus-questionan ka, apay nga DIT na nga ba? may mga ano na ganun eh. Meron, pero hindi ako kasali sa contest. Okay. Hindi ikaw yung Oo, hindi ako kasali. Parang, Pero merong talagang ganun na, bakit parang, pero, well, yeah, ganun talaga. Parang ano din yun. Parang, Siyempre, meron tayong mga judges dyan. Kung tsaka opinion natin na lang, oo. sa atin na lang. Tsaka yung pag tinitingnan mo naman is parang subjective din naman kasi yung yung appreciation din ng mga Oo, ganun, mismo. di ba? Kasi sometimes yung ibang judge, baka iba yung hindi niya gusto Oo. yung kanta, sometimes ganun. Yun May yung ganun nangyayari. talaga. Paano kayo nakapasok dun sa Country Limelight na yan? Yung parang, Paano nga ba ako pumasok dun? Parang ayoko pa nga nung una. anong year yun? I think yung 20? friend ko ang pumilit sa akin doon. Parang additional ba na activity ng Adiva yun? Or, Hindi ata. ano bang month yun? Kasi parang, 2019 ba yun? hindi. 2019 ba? Sa 2019, nagkakilala na tayo ng 2019 eh. 2017 siguro, 18. Oo, tinan mo, earlier pa pala yun. Mm-mm. Oh my God. Ito yung epekto ng laging puyat eh. Lutang. Pati yung time na sinalihan ko, di ko na maalala. Pero paano kayo nakapasok doon? Kasi sponsored by Talk and Text, tama? Parang nag-sign up eh. Sign up. Hindi ko lang maalala kung saan kami nag-sign up. Parang nagsulat kami ng name. Audition. Kasi ilang elimination yun eh. Before Ilang mag-finals. contestant ang nandun? Before yung pinakauna, I think 20 plus kami 20. na nakaano sa audition. Kapasa sa audition. Tapos, Marami kayo. ang unang elimination namin na held sa dyan sa may Kinuboyan. Yun. And then, another elimination. Second elimination, tas finals. Iisa na eh. Dyan sa may, yun na yung sa may Trinidad. Yun na yun. Kapag nakapasok kayo doon, meron bang ibinibigay yung parang yung contest, yung anong tawag doon? Coordinator. Yung coordinator na parang may magko-coach sa inyo or Nung second elimination kami, meron. bigyan natin Parang ng- kanya-kanyang may coach, parang ganun. so ikaw din maghahanap or Sila din, eh. Sila ang sila din, mag-ano. sige. So bigyan natin yung pangalan niya. Si Sir Eric Aniban ang coach ko. Parehas kami ni ang kasama ko nung na-kinoach niya si Kenneth. Ano? Wait lang. Wala kang parang kasi taga-Itugon mo lang ni Belino eh. Okay, Belino. Sa? Mga musicians ang taga-Itugon. Hindi, marami. Wala ka ring parang plan na gusto kong pumunta ng national level da. Para sa TV. Hindi ko alam. Parang nawala yung interest ko siguro. Siguro biglang nag-iba ang aking... Nakbuhan lang yung mundo. Anong tawag doon? Yung parang... Yung goal mo? Yung parang dati parang mas laki nga sumali ako. Mas laki ko sumali dito eh. Parang nawala yung motivation ko ngayon na gano'n. Hindi ko alam. Was it Siguro nag-iba lang ang responsibilities. Parang gano'n. Parang hindi tulad noon na parang free ka. Kas lang nga nawaywaya. Hindi ka lakas siya. Yung feeling mo ba? Ngayon nag-iba na kasi. Marami naman din akong pangarap din yun. Parang imposible ng anuhin niya. In that experience na yun, dun sa Country Limelight na yun, yung parang musically, ano yung parang natutunan mo in that experience?
Musically, Ah, sa Country and Limelight. yeah, in life, parang anong experience? Sa experience mo na yun, ano yung natutunan mo? Wait lang. Kakat mo ba to? Wala, talagang ganyan na yun. Hindi, ikat mo yun. Ikat mo And yun. then, hindi, okay lang yan kasi talagang kwentuhan na raw ito. So, musically or any na natutunan Yeah. ko sa journey ko doon. Mm-mm. Siguro yung ano ba to? May pagbulahan. Hindi naman. Marunong ko nang mambola noon. Konti. Pero I mean, yung alam mong makisama, mga ganun. Sa mga contest. Doon mo nakita na iba-iba rin ang interested music. Ngay ka lang nga, okay, estudyante, kasta na din. And then, ano pa ba? So far, parang During that time, nagsusulat ka na rin ng kanta mo? Nung meron nung mga high school ako. Tapos school. hanggang nung natigil na naman. Wala na. May naka-notebook yun eh. Mm-mm. Hanggang nung nawala na. Tapos ngayon, di ba meron akong na-compose na. Yung Wada ka po man na yun. yung ano, yung first na song na nagawa mo sa high school, ano yan? Tungkol English saan? song siya na parang inspirational. About life. Mhm. Paano mo siya nagawa na? Kasi yung time na yun, di ba, adangay tikas lang in my ditoy, ano bang tawag doon? Art shop? Music shop? Workshop. Yun, workshop. Mhm. May workshop na pumunta dito sa Baguio. Pumunta na naman ako. Nagtuturo sila kung paano ka mag-compose. Yeah. Maalala ko nun, parang UC pa nun na held eh. Kaya nabuo ko rin yun, parang nag-agin-agin gagawa ako. Hindi. Ada tinotebook ko, tinotebook ko, kasi may nagtuturo sa amin. Hanggang nung nalpas man ng tikwa, nawala na naman. Ba't yung notebook kong nagsulatan ko, wala. Pero it shows lang na talagang parang yung focus mo, yung talagang gusto mong gawin is nandun sa music. Oo, talaga. Talagang since you were young, music talaga. Oo. That you even pumunta ka pa dyan para sa songwriting. Oo. Yung Wada Ka Kuma, for those who are listening and nandito na rin lang kayo sa Spotify, pakihanap na rin yung Wada Ka Kuma by Jaden Sakpa. Thanks, kuya. Paano mo nagawa yun? Wada Ka Kuma is talking about, ano yung parang kwento nun? Ang original kasi kung ba't ko na-compose yun, parang binase ko sa mother ko na. Yeah, for those who doesn't know, your Yeah. mother passed away how many years ago? Last year. Last year, I'm sorry. Yeah. Ayan, na-compose, pero, I mean, how many months din eh. Kasi hindi naman talaga ako composer. Hindi siya Parang, isang upo lang. Oo, hindi siya isang upuan lang. Parang, sa isang month, tatlong linya. sentence. Yeah, Parang, ganun siya katagal ko ginawa. Kasi gusto ko talagang ihanap yung words na, ano niya. Pero yung kwento nun is basically talking about your mother. Yes. Pero ang ginawa ko kasi, parang ginawa ko ng general. Kaya pwede siyang pang love song. Yeah, pwede siyang pang sad love song. Pero unang-una ang nun para kay mother. Kasi parang tumutuko siya ng parang sa loss, ano? Oo. And then Dapat nandito ka sana. Dapat nandito ka sana. Ganun. Pero wala nga. And then you still have to go on. Yeah. Ilang buwan din yung lyrics. Oo, ilang buwan. How did you do with the melody? Melody, doon din ako sa isang nagtagal yung melody. Kasi mahirap ng, alam mo naman, mamaya may kaparehas. Doon ako na-stress eh. Sa melody. Kasi minsan, ada pa yan, sa parehas. Alright. Which is, meron naman yung okay lang naman na may parehas na konti. Pero sabi ko gawin ko na lang parang nung una parang balladish siya. Pero sabi ko,
parang gawin ko atang parang yung pagkasad ng mga Korean song. Parang gano'n. Yeah. Parang dun Yeah, yung meron unang siya. naisip ko. Okay lang nga tada ito para sa kang kanay. So, yun, parang ang dami mong iisipin eh. Lalo na yung melody. Grabe din yung... Wala kang, sino yung unang taong nakarinig? Do you remember the name or? Oh, no. Siguro yung nag-record ako. So, naka-CD ito or? No, siya. Talagang sa Spotify digital din. market lang? Digital din. Digital. Is that the song, yun ba yung pinaka-unang song na inilagay mo sa Spotify? Hindi, meron pa before song Thank You. Thank You ang title niya. Composed by Sir Carlo Basalio. So, hindi naman ikaw yung nagsulat? Oo. Parang ako lang yung kumanta. Nag-interpret ko nada. Win. I was so interested about songwriting kasi may mga iba tayong mga songwriters na halimbawa yung mga nauna, hindi ko alam kung ilang taon ka nung narinig mo yung mga song na kinokopya lang yung melody ng marami tayong gano'n, di ba? Oo, marami na. Ilang taon ka nung sumikat yung mga yan? Siguro narinig ko nung high school ako. Yan, high school pa. High school sure. Yeah. And parang mayroong iba kasi na magsasabi na yun yung stages ng songwriting. Na yung una daw is parang adaptation, adapt mo sa melody, and then until na pumunta ka daw sa yung pinaka-highest is making your own. Oo. Parang ikaw hindi ka duman doon eh. Nandoon. Ginawa mo na yung... Hindi naman. Ginawa mo na yung pero because the song Wada Ka Kuma is talagang it's near to your heart. Yeah, really. Nga talagang you can say na pag narinig mo yung song na Wada Ka Kuma, maaalala mo na rin si Jaden. Parang gano'n. Kaya gano'n na nagawa mo yun na mag-isa mo pa. Wala pang nag-arrange nun sa lyrics. Talaga, wala akong experience sa, meron yun nga yung workshop dati, pero hindi naman yung parang, yung iba, isang upuan lang, di ba? As in, nalaing dapi man, tsaka, marigatan ako composition, kumbaga. Meron pa bang kasunod na meron kang kasunod na composition? Working on it. parang nakakaano nga. Ano ba to? Parang mali. Ang daming ulit. Yun ang isang pumipigil sa sometimes sa mga tao, sometimes sa akin din. Sometimes when you do something, say for example sa edit, parang hindi yata maganda. Parang ganun, no? Iwan mo na. Adutikas Jay ko. Kaya hindi natatapos, Oo, kaya hindi natatapos. Sabi ko parang pangit. Pangit. Mali. Parang ganun nga, ikaw na mismo rin yung kaya parang Yeah. Tapos nakailang ganun ka na, hindi mo na natapos hanggang sa mapagod ka na. I think ang pinakamagandang gawin is leave it at that, tapusin mo, talpak mo. Tapos try mo niya, no? Ayan, tapos parinig mo sa pinagkakatiwalaan mo. And then, if there are some revisions sa mga kasi kung hindi ko may napanood akong isang interview ni Barbie Alma. Yan. Siya, great singer din. May mga sumikat akong kanta na yung kulang tingin tapos nakikita ko yung lyrics. Yun? Parang wrong grammar yata. Parang hindi nila Kaya lang during that time, talagang parang ganun pala yung parang mas magandang process. Ganun ka daw kapag yung ginagawa mo, masyado kang perfect. Ganun ba yun? Hindi kasi grabe, no? Oo. Tapos na din, narugi amon 5 senten. Mali pala. Mali. Hanggang nung pangit na paakyat, ayoko na. Ulitin ko na naman. Ayun. Wala kang natatapos. Parang pag nagre-record kami ng song kuya, pag nagre-record ako ng cover, Jay, 10 beses paminsan. Oo. Akala siguro ng iba, isang upuan lang. Hindi. Pag nagre-record kami ng song, cover song,
may konting parang ayaw mo lang, ulitin na naman. Ulitin. Hanggang makasampu ka na. Yeah. Dumarami yung pagkakamali pag inuulit. Eh, di ba? Oo. Hanggang, ay parang maganda pala yung una. Mm. Parang ganun. Ganun. Pero Kaya ano yung napupuno eh. process mo? Kasi halimbawa, isang kanta, pag re-record ninyo, pag may napansin kang mali, tatapusin mo, di ba? Tatapusin mo ba yan? Or yung kanta. Halimbawa, kumakanta ka, di ba? Nasa kalagitnaan ka. Tapos, naku, parang hindi maganda yung nasabi ko eh. Kasi rini-review mo habang nag-record ka. Rini-review mo to. Parang hindi maganda yun ah. Titigil mo ba agad or tatapusin mo muna yung kanta and then magre-record ka ulit? Titigil ko na. Alam mo pa, meron pa yung times na ano kuya, malapit na yung ending. Doon ako magkakamali. Wala, no choice. Ay, parang sasabihin mo sa sarili mo, kaya mo, isa pa. Ganun Yung siya. ginagawa ko sa, Compared sa live. yung natuto ako dun sa ganito na lang. Pusin ko na lang and then at least natapos yung set, diba? Okay. And then mamimili ka dun sa 10 na yun. Okay. Kung asan dun yung less mistake, yun na yung i-post. Yung sa akin, pag parang biglang may konti lang, hankon nga ituloy. Iba na naman. Sabi ko, oh my gosh, punong-puno na yung cellphone ko. Masa-pressure ka dun pag ganun. Oo. Pag compared sa live, syempre alam mong live na yan eh. You have to. Yan. Next question is, kailan ka nag-umpisang mag-live ng Facebook talaga. Facebook. Pandemic. Yan, lahat ng mga artist, Halos lahat eh, pandemic noon. Napilitan lahat ng Pero before pandemic, parang tinigil mo ang college mo? Actually, OJT lang naman ang wala sa akin. Bakit? Culinary. Bakit nga? Pwede bang sabihin? Yeah, okay lang. Na-report kasing school sa Manila. Okay. Yeah. Alam mo naman. Yeah. Yeah. Ayan, kayo yun. Yeah. Ayun. Now you know. Kayo pala yun. OJT na lang, tapos na. Pero wala. Hanggang nung, syempre, parang na-depress na kami nung kasama ko. Grabe. Biruin mo, ilang years din. Saka mahal din. Mahal din. Parang yun na nga yung sineryoso mo. Nawala pa. Nawala pa. Sabi ko, anong gagawin? Pero nag-work naman ako ng mga, hindi lang sa music. Na-try ko rin magluto sa kitchen. Basta related sa culinary. Pero ba yung trabaho mo nung nag-meet tayo dun sa restaurant na yun? Music, I think nagsiset ako. Nagsiset ka na doon? Oo, set na doon. Oo, kasi doon eh. Yan. Oo, ganun din. Hindi, naaalala ko lang yung kayo pala yun, na biktima nung mismo. Grabe yan. Kaya sabi ko, ang laking parang, grabe. Parang di mo na alam kung saan ka, Pero hindi mo balak ilipat ng ibang school and then... Ang hirap na, kasi nung hinagilap na namin yan, agas naman ipagpabayad at certificate. What? Yeah. Nag-iba nang name. Ay, so walang silbi yung pinagsumbungan mo na, parang... Hindi ko alam kung bakit. So, and then nag-pandemic na. When? Kaya nag-focus ka na lang ng May work ako sa bed and breakfast noon. Sa kitchen din nagluluto and then konti sa baking. Kasi tinuruan kami piman nung boss namin doon hindi naman ako ng baking. Pero pinag-bake kami ng cake, mga ganun. Lahat daw nang pumupunta ng kusina, gumagano. Oo. Hindi ko alam. Sabi. Depende. Gumagano. Pero parang mas payat nga ako nun. Hindi ka nga nagbago eh. Yun yung pinagtataka, nagtatrabaho talaga sa kusina. Hindi kasi mabubusog ka na sa amoy. Oo. Tapos sinasabay mo na siguro yung pagkanta, puyat Oo, ka na rin. Yung time na yun, meron akong sideline sa BCS. Tapos, yun na yung una kong band. Yung ganon. Yung ganon. Given din, may konting ganon. Pang stress, Ayan. reliever.
How did you start yung mga set na yan? Yung pinaka-first mo ba is talagang... Ang una kong set talaga before, hindi pa public nun eh, pero kasama ko si Kuya Aladdin, nag-acoustic kami sa Trinidad. Ang una kong sinalpakan. Yan. Aladdin is... Kuya Aladdin Bag-ayan yung ng kumanta Suyutoy. ng Suyutoy. Ayan. Yan. Tapos, yun na yun, yung nag-work ako ng restaurant. And then, nag-contact itong si Kuya Murphy sa akin. Isang kuya-kuya ko din from Dalit. Sabi niya kung gusto kong matry magbanda sa BCS. Ngayon, ang kasalpakan kong banda noon, sila Kuya Isko. Isko, Makiing. Yun ang una kong sinalpakang banda sa set na. Which is 2 months before pandemic. And then, pag nag-pandemic, yun na, bagsak ka na sa streaming. Nagsibagsak na ng... Siyempre, lahat ng musician dito sa Baguio noon, nawalan ng, diba, ng set. Doon na lahat pumasok yung online. Kailan mo nakita na, umaano yung streaming ko? Parang sabi ko, instant ba yun or hindi? Hindi na. Bahala na. Kung panasok lang. Kasi wala naman sa mind ko before magkaroon ng page eh. Wala. Parang try ko nga. Malay mo lang. Para naman, di ba? Hindi. Wala namang mawawala siguro. Parang, it blew up eh. Tingnan mo ngayon, parang international. Hindi naman. Hindi, tinitingnan ko yung mga nagko-comment kasi. Ay! Wow, parang after siguro ng a year, sasabihin, may picture si Jayden, tapos sasabihin ko, isa na namang kababayan natin. Uy, wag. Hindi naman, joke lang. Yun nga, parang nakakaano lang na eh. Di ba? Uy, may nanonood. Ibang. Hindi, yung kidding aside, parang internationally, your skill is appreciated. Parang diba? Nakakapagbigay ka ng parang saya dun sa, hindi lang pala dito. Yun yung kagandahan ng streaming eh. Kaya nung nakikita ko nga, at least, nami-maintain mo yung consistency, di ba? Ang tagal ko rin tumigil na mga eh. At least ngayon, parang weekly na. Oo. Ngayong, yun ngayong 2025 ko na, diretso. Diretso. Parang program na rin. Oo, kasi nung before mag-2025, ang anti mo parang na-lost motivation na naman. Tumigil na naman ako sa Pero ngayong nag-January, sabi ko, tuloy ko nga ulit. Ano yan eh, process yan eh. Kasi it's part of healing eh. Oo. Diba? Yung sabi mo kanina na parang nawala nag-iba yung focus mo. Oo. Part na rin yun eh. Part na rin yun ng siyempre, malaking rin yun. Pati nga ako na 3 years din yung father namin. It's been years na, pero parang wala na. Talagang nandun na, parang may butas sa puso na tama. Kahit kailan hindi na maano yan. Kumbaga, andyan na yun, nakatatakba. Nag-iiba yung focus mo, pero at least as time goes by, parang mo na rin, nire-refocus mo yung, para yung gagawin mo para sa sarili. Yun din eh, parang, saan kaya ako ngayon? Pero believe deep ako thoughts ba? Pero parang nilalagari mo yung yung mga pinagsisetan mo. Ngayon kung tinitingnan ko yung mga page mo, parang may naiiwan pa bang time sa'yo para makagawa ka pa ng sarili mong song? Sa ngayon, siguro pwede. Yun nga lang, kailangan mo nang unahin yung house chores. Alam mo ba minsan pag diretso ang set namin, tapos may mga aso pa ako. Parang anak ko na rin yan. Oh my God. Per parent. Ano tawag sa inyo? Per parent? Per parent. Grabe lang, parang Christmas tree na nga ulit yung doon. Kaya, per eater. parang gusto kong ma-clear muna bago diba? Ilan pang alaga mong aso? 2. Tapos 2 pusa. Marami rin Isama mo pa yung kapatid kong college, yung isa. Kasama ko so doon. parang
tumutulong ka rin sa pang-aral niya? Hindi, allowance lang naman. Mahiligan mo siya sa music or? Mahilig sila Oh. makinig-kinig, gano'n. Pero when it comes to writing, or Meron creating akong music, pinsan na actually marunong siyang mag-ano eh. Pero kinabi si Gertikwa na mm, and nursing. Parang wala ring time Siyempre kahit kausapin ko na nga tayo. Minsan wala siya dito, naka-duty. Mahirap. mahirap yung pag-post ng kanta sa Spotify. Alam ko yan kasi nahirapan din ako sa paghanap na pagpo-post ng podcast sa Spotify. Paano mo nagawa? May Ilang may research? help. May need a friend ako eh. Kaya I think siya ang gumawa kasi para sa akin. Kaya tinan mo parang ako lang in-upload na. Pero at least sa'yo na-try mo. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Kaya kung hindi alam ng mga tao, kaya napapansin natin dito, parang ang pinakamadaling takbuhan ng mga gumagawa ng kanta is Facebook. Yeah. Hindi pa nga nila alam yung YouTube Music. Actually, nandun din eh. Ang Spotify kasi parang hindi basta-basta rin yung ano. Pati yung quality ng ano. Oo, maganda yung quality ng kailangan. Sound. Oo, ganun. At the same time, parang kapag nasa Spotify ka na is well-produced. Talagang na siya. For listening na talaga. Hindi lang yung parang nai-record lang wrong. Yeah. Actually, may mga Amerikano na alam mo yung sumikat na kanta na Rich Man Northridge. Anthony something. Ang ginawa niya lang is iPhone, nag-record, kumanta lang siya. And then nag-blew up sa Spotify din yata. Ay, wow. Yan, ganun din. Pero yung kasi yung process ng mo sa medyo pahirapan. Mahirap din eh. Kaya sabi ko kung walang tumulong sa akin mag-upload dun. Parang hirap na hirap. But you have plan na dagdagan mo yan. Kailangan. Parang kasi tapno ada asawa na jay kanta. Nga, kumbaga kasi hindi lang yung parang yan lang, parang iisa lang. Doon sa mga parang yung parang mga advice na maibibigay mo sa mga teenagers na parang gustong sumunod sa yapak mo or sa maging singer din? Wait lang. Marami tayo dito. Ang dami. Tsaka ang dami ng magagaling ngayon. Aduti Ubing nga. Ang gagaling. Yun nga lang yung iba kasi walang exposure. Kumbaga, sa exposure and anong ma-advise ko? Just wing it. Charing. Yeah, tama. Kung alam mong, kung gusto mong i-show yung talent mo, try mo, wala namang mawawala. Kasi ang unang attitude ng mga kailian na ganun. Alam mong talented sila. Yeah. Alam mong kayang-kaya nila. Kaya lang, shy mo sila. Tsaka yan syempre, na-try ko kasi yan yung support kailangan mo ng support. Which is, minsan mahirap kunin. Yung, pati sa pag-motivation, mga ganun. Na-try kong hindi nga ako masupportan. Parang ganun. Parang wag nang magbanggit. How did you manage? Parang walang support sa'yo. Siguro yung mag-focus ka na lang dun sa taong parang sila yung Yeah. Doon ka na lang mag-focus kasi pag pinocus mo dun sa negative part. Wala eh. Yeah. Parang tsaka you cannot please everyone. Tama. Diba? Ayun, may nakukwento ka sa akin nung isang time na nagla-live kayo. Ano yung comment sa inyo? Ano yan? Yeah. Di ba, nagla-live kayo sa Norhu yata yan. Ay! Tapos may nag-comment sa inyo ng yan? Yung parang arte daw yung kumanta. Tapos, kasi 3 kami dun eh. Hindi ko alam kung sinong binabanggit niya dun. Siyempre, ang comments, di mo na alam kung saan sumal. Ngayon, ano yung tanong mo?
Yung sabi mo, focus on positive and then you cannot please everybody. Oo. Kaya nga, yung nag-comment, yung si sir na yun, Ayan, inokra nyo na. hindi naman okre, pero alam mo yung in a good way, na parang, thank you Parang, Starman nga rin dito. kasi nga, don't take it too seriously. Yeah, tama. Pinatulan mo't lang. Ikaw ang ma-stress eh. Mm. Ang dami nga dyan, nag-PPM din sa akin. Mm. Ang dami nag-PPM ng ano kaya. Really? Yeah. Meron pa nag-PM sa akin sa page ko. Kani-questionan yung pagka yung singer daw ako. Ganun. Singer kaya. Parang ganun. Oh, Diretsahan, ha? yeah, sa page ko yun. Ano yan? Anonymous account or No. kitang-kita mo yung profile niya? Unlock. Hindi, nagpapapansin lang yan eh. Sigurado Hindi ko nagpapapansin yan eh. Ano yung for sure naka-experience yun yung may mga nag-stock tapos may mga indecent proposals. Oo, Paano mo hinahandle yun? Ignore. Yeah, tama. Unless na yung very nagdi-disturb na sila. Siguro yun na. Pero sa ngayon, message. Meron pa nga tumatawag. Naku. Ignore lang. Ignore. Oh. Tapos, deep breaths. Yan. So, mga singer na babae na aspiring to be like Jaden, yun. Ignore. Yeah, ignore the negativity. Parang nangyayari rin sa nangyayari rin pala yun dito parang ang akala ko is parang tayong mga igurot hindi tayo masyadong may nambabash din. Ano to pwede uri kabagyan? Ganun ay kabagyan ang kakaiba na. Ano to pe? Kapag kapag relative mo na yan, iba na yan, may hidden agenda na yan. Yeah, I mean, sabi ko, wala. Kaso nga, siya parang alam yung parang minsan baka sabi pa nilang suplada ako pero hindi na ko kasing i-ignore yung mga ganyang bagay na parang gusto ko lang iwasan. It's through experience na parang natutunan mo how to ignore that. Yeah, kasi akala siguro nila yung parang bato ka. Siyempre hindi ka pero at the end of the day hindi nila alam. Nararamdaman mo rin. Ang sakit kasi, masakit. Pero alangan mo't nga, ipag-public pa. Buti na lang parang, mag-smile. Oo. Kailangan. Meron pa nga yung, meron ba yung papunta ako ng set nun? Kailangan. Pero dito. Oo. Parang drain ka na minsan, di ba? Pero, kailangan mong mag-spread pa rin ng positive vibes. Kaya napapadalas ang ganon. Hindi rin. Minsan lang, pero minsan sobra. Minsan, pero, Okay, pero hindi yun ang solution. Hindi. Sa experience natin naman, kuya, siguro, di ba? Yeah. Hindi. Parang pang-palesson lang Pero bukas meron na naman eh. At the same time, ang epekto nga, tingnan mo ako, pipilay-pilay ako ngayon. Anong gamot niyan? Nako. Planax. Hey, God. Kuya, my gosh. So, Baba. yung mga ganun na, naalala ko lang. Mga ganun na sasabihan ko ng negative things. Ano? Tama yung sinabi may narinig ako sa isang podcast noon na once you post something, don't read comments. Yeah. Ang problema kasi kapag nabasa mo yung comments daw, kahit nasabi mong i-ignore ko, negative, i-ignore ko. Nandun pa rin, nakatatak pa. Oo, tatatak eh. Tatatak. Lalo na pag masakit yung sinabi. Kaya, ang pinakamaganda daw, don't read comments. Ang siste naman, kapag don't read comments, edi hindi mo naman mababasa yung appreciation. Yeah. Kasi paano mo naman i-appreciate back yung mga nag-feedback sa'yo? Yun din eh. Kailangan mong ibasahin eh. Hindi mo maiiwasan talaga. Pero yung sa rule niya is talaga ganun eh. Sabihin niya sa mga tao, kasi sikat na podcaster, sasabihin niya, thank you so much for those who appreciate it. But, I tell you this, I don't read comments. Don't read comments. Yun din ang advice niya sa mga tao. Kasi inaalagaan ko yung mental health. Yeah. Kasi nakaka-drain pa minsan.
kahit na sinasabi mo na, I will ignore it. Mayroon din eh. May effect siya. Oo, minsan is okay, sinungan na ito eh. And then, i-stock mo na yung profile. And we have to, di ba? Kailangan ko nang i-stock eh. Uy, ganyan din ako. Pag, syempre, kasi kailangan mong tingnan kung dami account or what. Yun lang. Gusto ko lang sabi ko, totoo bang account or dami account? Parang gusto ko lang bawasan yung ba. Tapos, parang gusto mo bang tingnan sa Facebook niya kung ano yung parang nagawa niya sa buhay? Kung, sabi ko, alam mong isang, kunwari pag may nabasa akong comment na gano'n, sabi ko, tingnan ko yung profile. Kurang sa aruga. Kulang sa aruga. Sabi ko, siguro kulang sa aruga to at na pagmamahal. Ayan, kaya gano'n. Sabi ko, grabe naman, meron pang mag-PM, sa Monday, and then, oh my gosh. They took time para mag-PM. Yeah. Then ko naklaklakayan. Sabi ko, as in ba nga laklakayan nga, if you see them ko taday 50s and 40s kasi? I think 50s siguro. Oh my God. That is, awan tinaglakayan na. When? Kasi langin ko oh my gosh. Live your life. Diba? Right. Parang, ano ba naman yan? Kaya so, kulang sa aruga. Kurang sa aruga. Parang ayoko lang maano ba. Pero kasi may effect yan every day ba na every set mo or every live mo kung meron siya, nandun siya doon? Wala. PM lang. PM lang. Saka, baka hindi mo lang nakikita pero talagang nandun siya. Saka minsan po yung mga ibang nagbabash ka mo, hindi pa nanonood sa'yo. Biglang, apan lang easy live mo and then mag-comment. Aalis yan. Sabi ko, if you, parang, pag ayaw nilang manood, diba? Why not? Maybe skip mo. Yan, free naman tayo mamili ng papanood. Free naman. Apay nga talaga ito, iwarwaras din. Kadiliman, charing. Diba? Yun na yata yung parang, tama yung sabi mo, kulang sa aruga. Yeah. Kulang sa, diba? Hindi ko alam, nung panahon yata nila is walang good manners and right conduct. And kindness is free, kuya. Smile is free. Yeah, Apay nga. Piliin mo pa yung pipiliin pa yung yeah. Tsaka lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Hindi yung bakit oh my gosh, yan. Walang hindi naman sumagi sa isip mo na puntahan ko nga to. Hindi. Sabi ko not worth it din. Tsaka parang mahirap na. And I think that's what you get to say as you go up. Talaga. Ganun lang nangyayari. So, I don't know. I'm going up ba? Or I'm going down? Yes. Talagang parang kung titingnan natin yung pag ganun yan. And hopefully, yung sabi ko nga is madagdagan yung kanta mo tapos na maasawaan. And then maanakan, maapuan. Ayan. Sana nga kuya. And by the way, thank you so much for listening sa ating mga kasama and thank you for sitting down with me. Thank you kuya, syempre. And we will do this again next time. Bye guys. Yan. And hopefully naawatan yun. This is talagang ganun. Nagulo. And we'll see you again next time. Bye.